bawat paglipas ng araw, hatid ng pagtubo ng magpaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ka, kaibigan. Tama. Naka-mute? Hindi naman. Okay, yan. Dinig mo? Okay? Ah. Naka-play? Okay, magandang araw Pilipinas, good day world. Welcome sa ating palatuntunang kasama ka kaibigan. Ito po niyong kaibigan ng Bulagcaster ng Bayan, Romualdo Okay? Romualdo Constantino San Pascual. Kasama po natin ang ating po naman Technical Advisor Adrian De Los Reyes, Technical Assistant Abby Garcia San Pascual. Ang programang kasama ka kaibigan ay ang programa po ng Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po niyo kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan. Siyempre po, magkakasama tayo sa loob ng 1 oras. Salamat po, siyempre, sa ating po namang mga nakakasama, lalo na po yung mga kasama po natin sa mga pagpupulong natin. Salamat. Pinasasalamatan ko na kayo on air dahil nandun siyempre, napakahalaga at napakaganda. Yung National Anti-Poverty Commission, Sectoral Council for Persons with Disabilities, Ayan, si SR Joyce Garcia at siyempre NCDA Executive Director Emer Rojas na talagang napaka-busy po. Alam nyo, araw po ngayon ng Webes, ang ating kaibigan kung may K, ang ating bibigyan po ng importansya ngayon. Kaya yan, binabanggit natin yung ating mga council members all over the Philippines from Region 1 hanggang sa BAR, At lahat-lahat po kayo, magandang araw sa inyo. At lahat po ng mga leaders ng may kapansanan, very busy po. Don Pradejas ng MMDA, at Errol Bar ng MRRD NECC, Persons with Disability Sectoral Council as Chairman, at yung ating taga-Pasig, Ricky Delgado. Ayan. Lahat-lahat po kayo. Magandang araw kala Cristel ng MMDA. At siyempre,
si Architect Rizal Morales. Magandang araw sa iyo. Isa po yung advocates, no? Para sa kapakanan ng ating mga may kapansanan. Ganyan po sana, marami tayong nakakatulong. Ano? At alam nyo, napakagandang pag-usapan ngayon. Ito pong tungkol sa ating yung accessibility, yung access, no? Kasi pag sinabing accessibility po, hindi naman yan lang sa transportasyon o kung ano pa mang mga accessibility, no? But ang mahalaga po ay yung sa panahon na ito, isa nga pong problema yung access sa edukasyon, no? Access sa edukasyon. Siyempre, yung ating mga children with disability ay hindi yan po ay kumbaga sila ay naka-mainstream sa pag-aaral, ano po, at yan nga po yung atin noon na inaadvokasya na dapat ay hindi exclusive. Dapat po ay inclusive, no? Ang edukasyon ng mga children with disability para po pag dating nung kasi pag exclusive po parang ang pakiramdam ko diyan ha, at marami rin po akong sa exclusive school for persons with disability, children with disability. Ang kumbaga pagdating po nung sila'y lumabas na dun sa kanilang exclusive school, no? For the deaf, for the blind, yung mga ganyan ay medyo meron din pang adjustment. Pero kung iyan inahandyan na sa inclusive education, aba di ba? Kumbaga yung kapaligiran niya ay yung talagang kasama lahat, no? Walang exclusive, hindi sila exclusive ba na sila lang. Kaya antimano, dapat yan ang maranasan ng ating mga children with disability. So yan po, dyan tayo go. Pag pinag-uusapan po tungkol sa accessibility sa edukasyon, access sa edukasyon ng ating mga children with disability. Kaya yan po, bigyan po natin ng importansya ngayon yung access sa edukasyon, access sa employment, access sa livelihood, access sa serbisyo ng gobyerno, no, na dapat ay hindi naiiwan ang ating mga may kapansanan sapagkat ito po sinasabi sa Magna Carta, yung Republic Act 7277 at yung Batas Pambansa 344. Ano po? Kaya mapapansin niyo po pag mayroong mga pag-uusap tungkol po halimbawa sa pangkabuhayan, sa hanap buhay, sa edukasyon, handun po lagi yung problema sa ating accessibility. Yung hindi puro katulad halimbawa, isang estudyante na may kapansanan, lalo ngayon, wala pong kumbaga yung mga personal na classroom, puro naka-online tayo. Yung mga bata po siyempre ay talagang matinding adjustment yan. Naka-modules yung iba, di ba? Talagang andun yung maraming mga adjustment na gagawin lalo na sa mga magulang. At isa pa po ay yung tungkol dito sa access, number one na problema talaga ng ating mga may kapansanan, yung transportasyon, no? Yung transportasyon, kaya po yan lumutang sa akin kaisipan kahit po saan. Anong klaseng webinar, webinar tungkol sa mga pangkabuhayan, tungkol sa edukasyon, tungkol po sa pangkalusugan, lagi pong maisisingit, paano naming ma-avail ang serbisyo, ang edukasyon, ang hanap buhay namin, paano namin ma-access, lalo ngayon, walang regular na transportasyon.
nagkaroon ng mga pagbabago sa ruta. Noong wala pang COVID, mga kababayan, problema na po ang access sa transportasyon, no? Halimbawa, nagtatrabaho ka noon, sweldo mo minimum, naka-wheelchair ka. Yun po, maraming diyan qualified, natanggap, no? Sa kanilang pinag-apply ang trabaho. Hindi po nagtatagal. Kasi po yung kanilang sweldo napupunta lang po sa transportation allowance. Ano po? Gastos, transportation expenses nila. Ano po? Kasi mismo ko, experience ko po yan. Sapagkat ako naman po din ay nasa mainstream, no? Ang trabaho since ako po yung nabulag 1997 ay nagtrabaho na po ako. Isang working media po tayo, no? Na in-employ tayo ng isang himpilan na talagang ang programa po natin ay regular Mondays to Fridays, no? Kaya talagang yung binigay sa atin eh kung hindi ka didiskarte ay wala talagang matitira. Kaya po noon, napakabuti naman nung aking himpilan na pinaglingkuran at kasi po tayo isang retiradong sundalo at ito po ay bahagi po ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, nabigyan po tayo ng pagkakataon na doon na po mag-stay in. Ayan. Kaya talagang hindi ko na po pinroblema sa matagal na panahon yung pamasahe at yung makipagkabulan sa pagsakay pauwi at papunta ng himpilan sapagkat doon na mismo po ako sabi nga nila minsan na late ako. Karumel, na late ka pa. 3 hakbang lang yung boot mo simula galing dito sa iyong kumbaga yung barracks namin doon. Kaya yan po, hindi naman po lahat kaya natin binibigyan ng pagtalakayan. Katulad ko po na meron pong kumbagang binigay na kaluwagan ang ating himpilan. Kadalasan po talagang yung mga pinaglilingkuran ng ibang mga kasama natin na malalayo sa kanilang lugar, mapilitan man po na sabihin nating mag-dormitoryo or mag-rent ng malalapit doon sa lugar, mag-bed space, mabigat pa rin po mga kababayan. Kaya ayan po ay sa darating po na papasok na linggo, ay meron pong alam natin, invited tayo na pagpupulong tungkol nga po dito sa accessibility. Yung Metro Manila Accessibility Task Force. Po? At ang NCDA din, National Council on Disability Affairs, marami po rin silang mga mga inilalabas at mga panawagan na dapat po talaga ay ma-implement na ng gusto po yung accessibility law. Sapagkat anuman pong kwalifikasyon ng mga may kapansanan, at siyempre, pag nawala na po itong COVID, talaga pong kumbaga, hindi na work from home. Ang mangyayari, ay talagang meron na po talagang mismo sa mga kumpanya, opisina, ay papasok. Kaya nga po, isa sa nakikita natin ng talagang problema ay yung access sa transportasyon ng ating mga may kapansanan, no? At yung po yung ating binibigyan po ngayon ng talagang pansin po para yung ating accessibility
ay ma-implement ng husto, no? At tulong-tulong na po ang ating mga organisasyon, yung iba't ibang organisasyon ng mga subsectoral, yung halimbawa sa ating mga may kapansanan sa pandinig, yung ating mga bulag, yung ating pong may kapansanan pisikal, ano po, yung mga naka-wheelchair, ano, ay talagang yan po lagi, basta nag-usap-usap, tiyak papasok po yung accessibility law. Dahilan nga po, marami na pong laging, yung pag nagkausap-usap, oh, kumusta ka na? Balita ko, napasok ka sa trabaho. Oo nga eh, kaya lang di ako nagtagal. Puro ganon, kaya lang di, bakit? Eh kasi hirap ako sa transportasyon. No, katulad po nung halimbawa po, meron ng accessible na mga sasakyan, no? Katulad po ng mga gawa, yung modernized jeepney ng EFI, no? Yung Francisco Jeepney. Talagang ito po ay makita nyo, no? At sabi ko nga sa tropa, eh, kumbaga, sadyain nyo na makita yung modernized jeepney ng Francisco Motors na yung wheelchair po ay naka-wheelchair ay makakapasok po, ha, na wala pong sagabal doon. Kasi po ang iniiwasan lang naman ng naka-wheelchair eh. O nga po, sabi nila pwede namang buhatin. Yun po ang ayaw na ayaw nila. Ang gusto po namin, kung ano yung sinasabi, tinatadhana ng batas, yun po ang sundin, no? Doon sumunod yung halimbawa po katulad ng Francisco Motors. Sumunod po sila doon sa mga espesifikasyon, yung sinasabing dapat may rampa, dapat may yung makakapasok ng maalwan ang ating mga naka-wheelchair, dapat po ganun lahat din ang lalabas na sinasabing pagsunod, modernized jeepney o anumang transportasyon ay sumunod po sa sinasabi ng Batas Pambansa 344. Yung dapat po ay walang sagabal sa pagsakay, no, pagbaba ang ating mga may kapansanan. Katulad po nun, yung nakikita ko po na lumulutang ng mga napapansin na problema. Ako po'y kahit na, sabi nga po tayo ang bulag na may kita. Bulag po tayong literal. But alam po natin kung ano po yung nangyayari at yung mga hinaing ng ating mga kasamahan. Kaya po yun ang lalo dito po sa Metro Manila Accessibility Task Force, no? Sa pangunguna po yan ni Chairman Errol Barba at siyempre suporta mismo, no, ng Metro Manila Development Authority, ng National Council on Disability Affairs, na lahat po naman ng mga National Anti-Poverty Commission, Persons with Disability Sectoral Council. Yan po ang hangarin. Lahat po ng mga organisasyon na magkaroon tayo ng barrier-free Philippines, Persons with Disability Transportation Service sa buong Pilipinas. At kasi po sa ibang bansa, lalo po yung mga yung Amerika, yung Japan, ano po, iba pa sa Asia na talagang sumusunod po, no, lalo siguro sa Europe. Kasi po kaya ako nasasabing sa Amerika, tayo po'y nakarating na dyan. Talagang pati po yung mga tao aware, no? Hindi dyan yung para bang nakasalubong ka na maririnig mo na, ano ba naman itong bulag na to, pakalat-kalat pa. Nabunggo ng bulag. Parang may kasalanan pa yung bulag. Siya may mata. Ano ba yun? Hindi ba? Kaya minsan sabi ko nilang talaga, matagal pa yata bago natin ang tao. Hindi lang po Pilipino pero sa mga bansang masasabi nating
yung pong may kapansanan ay kasi po ang importansyang ibinibigay nila sa non-PWD ay ganun din po sa persons with disabilities, no? Kaya dito po sa atin, nararamdaman naman natin unti-unti na po na talagang sa lakas ng pag-iingay ng ating sektor at maraming mga leaders at sa iba't ibang lugar at hindi lang po sa noon sinasabi ng marami pag mayroong mga pambansang pagpupulong, yun daw Imperial Manila lang ang kasali. Ano po, pero ngayon wala na pong masasabing ganyan. Ang dami pong mga leaders na galing sa liblib na lugar na magagaling ay nagkakaroon na ng ugnayan, pakikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs, pakikipag-ugnayan sa MRRD, NECC, Persons with Disability Council, nakikipag-ugnayan sa MMDA, Focal Person, Don Pradehas. Kaya abot na eh. Kumbaga, yung pong mga ginagawa nila sa kanilang lugar na dapat po ay maiparating din dito sa noon sinasabing Imperial Manila ay na-share nila. Napakaganda po mga kababayan, no? Na yung pong best practices nila sa kanilang mga lugar ay na-share dito po sa atin sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Ano po, hindi katulad po noon na talagang napakalaking bagay po yung modernong komunikasyon, no? Kaya yan po bigyan po natin ng diin sa pagkukwentuhan natin ngayon sa hapong ito, yung pong access, no? Una po, edukasyon, talagang matindi problema, no? Sapagkat maski po yung sa libro, balikan natin yung sa edukasyon. Sa libro po lalo na po yung gamit ng mga blind, no? May problema po sapagkat hindi po sapat sapagkat siyempre yung printing house for the blind, no, na pinamamahalaan ng mga ang empleyado diyan, mga opisyalis diyan, may kapansanan din. Sila mismo nagsasabi na yung bang pati yung pag-produce sa printing ay medyo meron po silang problema. Kaya at siyempre hindi naman po maiwawala. Yan po yung kumbaga sa mga sighted ay napakahalaga rin ng libro. Dito rin po sa mga blind ay napakahalaga po ng libro, no? Kaya yan siguro isa din sa titingnan, no? At ang isa sa masugid na nag-aadvokasya niyan ay si Mr. Lauro Porcil, no? Na isa rin pong masasabi nating isang bulag na talagang nagsusulong, no, ng para sa kapakanan ng ating mga may kapansanan, hindi lang po ng kabulagan. Kaya yan po ang lalo dito sa ating mga kapatid na may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. No po, yun nga pong sinasabing Filipino Sign Language, no? Mukhang yan din ang laging pinag-uusapan. Hindi natin alam kung hindi pa na-i-implement, kulang sa implementasyon, o may pagtutol din sa sektor. Kaya ayan po ang dapat isaayos na, sapagkat siyempre katulad po sa yung pamamaraan ngayon para makapag-aral ang isang may kapansanan sa pandinig at pagsasalita, siyempre siguro may module din yan, no? O kaya naman pwede rin naman na online kasi kaya lang may mga insert yan yung sign language, no? Sa monitor pwede rin, pero
sana tinignan dito, pinag-aralan para hindi na wala pong naiitsapwera. Kasi po sa karapatan, pantay-pantay. Yun po ang sinasabi. So, yun po, no? Edukasyon, pangkalusugan, access sa kalusugan. Aba, talagang medyo yan din ay binibigyan naman ng importansya ng ating pamahalaan. Lalo ngayon sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at panahon ng COVID-19. No? Ako nga po, ang aking talagang na-eksakto nung ako po naputulan pa ng paa. Aside po dun sa aking pagiging totally blind, naputol pa yung kanang paa ko, hindi naman po ako nahirapan para dun sa aking physical therapy at yung aking yung isa pang therapy, yung occupational therapy na ginawa po sa akin ng isang pambansang pagamutan at ng Veterans Memorial Medical Center na kung saan po ay doon tayo naputulan ng paa, but yung rehab po natin yan sa pamamagitan din po nila Dr. Penny Bondok ng Physicians for Peace at syempre yung ating isusukat, nasukat na pala na paa yung aking prosthesis ay maaaring this November, coming November ay hindi naman po tumubo ang paa ko. Nagkaroon lang po, nabigyan po ako ng isang prosthesis, no po, ng isang artificial na paa, no. Pamagitan po 'yan siyempre ng UARM, yung Physicians for Peace, the Doc Perry Bondok, at siyempre yung ating pong chairman, Elmer Francisco ng EFI. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Diba? Sabi nga po, tamang panahon, tamang tao. Ayan. No? Napunta po tayo doon. Kasi alam nyo, napakarami po, lalo na sa private, yung mga non-governmental organization, yung mga ating civic action group, no? Yung mga Rotary, yan, yung Lions, yung iba't iba pa na mga organisasyon natin international ay talagang tumutulong yan. Pero ang sinasabi nga natin, yung pamahalang Rodrigo Roa Duterte ay tunay po namang nakatutok din para po sa kapakanan ng mga may kapansanan. Ang sisti lang po hindi, kumbaga, halimbawa, meron po tayong accessible jeepney, accessible buses, no? Accessible siya dahil sumunod sa universal design na sinasabi at ipinapatupad pang internasyonal at ng Pilipinas, ang batas sa Pilipinas, no? Problema po dapat meron po ding ugnayan Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, no? Bakit po? Local government units, bakit po? Halimbawa po, accessible. Sample lang po ito sa munting kaalaman ng inyong lingkod at nabuo sa aking kaisipan, no? Kahit po tayo bulag, sabi ko nga po sa inyo, ay nabivisualize natin. Dahil dati po naman ako nakakakita. Modernized. Accessible ang jeep. Accessible ang bus. Kalsada ba natin? Sidewalk ba natin? Accessible. Sabi nga po nung ilan ng mga nakakausap natin na wheelchair user. Kasi kaya po nalaman din natin yan dahil ako po rin ay gumagamit sa ngayon ng wheelchair dahil wala pa po yung aking paa. At ako po ay putol ang paa, no? Kaya hindi pwede ko ako lang po yung makikita nyo siguro na naka-wheelchair na itinutulak. Marami po sa kasamahan natin na sarili nila, nakaka-wheel yan kasi nga sighted. Ako po, kahit kaya kong mag-wheel, no? Pagulungin yung wheelchair na gamit ko, baka kung saan po ako mapunta. Dahil ako po ay totally blind, pero wala po yan. Hindi yan big thing sa atin sapagkat
mahal tayo ng Panginoon Diyos. Yung sinasabi po natin na dapat po, merong pag-uugnayan siguro ang ating mga manufacturers, no, ng mga sasakyan. At sumunod ang mga manufacturers katulad ng EFI, yung Francisco Jeepney. Sumunod, no, na gawing accessible ang kanilang jeepney. Yung pong kalsada. Yung bus sumunod, no? Meron siyang rampa or merong lift, no? Paano po yung halimbawa po katulad nung napansin natin dito sa may parting Commonwealth Avenue. Meron po diyan na parang platform, no? Tatandaan ko yan nadaanan natin yan. Kasi ako po pag may nadaanan tila kakaiba na alam kong maaring inilagay doon dahil ito po ay accessible features o yung rampa ganyan o kung ano man na makakatulong po sa kapatid natin may kapansanan. Pinadi-describe ko po yon sa aking hiram na mata. Ano ba ito? Bakit tayo galing sa baba ay pataas? Tapos dito tayo naghihintay. Bumaba ulit tayo. Sabi niya, akala ko dito dadaan yung bus. Kasi po yung parang platform na yon, alam niyo po, eksakto doon sa pinto ng bus. Kung sila po ay gagamitin yon at didikit doon para yung sasakay po lalo't may kapansanan, blind or limping, may edad, hindi na po siya mahihirapang umakyat, no? Sapagkat kumbaga eksakto na po dun sa level ng floor yung mismong platform na yun. Pero ang problema po sa naka-wheelchair, wala po namang rampa. Para from the platform, tutuloy siya doon sa eksaktong diretso doon sa floor ng bus. Ang ganda po ng design. Pero tinanong ko sabi ko, kasi meron pong natatapat na bus habang nag-aabang kami, no? Talaga eksakto po yung edge ng platform doon po sa floor ng bus. Yung mga bagong bus ngayon. Pero ang problema po, hagdan din po yung bus no? Stairs pa rin Isa, dalawa, tatlo po yata yun, ano? Yan po yung sinasabi natin. Kahit ang mga manufacturer ng mga sasakyan, may-ari na mga bus line, kung ano man, ay hindi rin po magagamit yung pong mga kinakasang platform na yan or kung may rampa man niya, may nakakita. Kaya ako po nakita, ibinahagi po sa atin yan ng ating mga kapatid na sundalo, ng mga may kapansanan. Kasi po yung mga nakakumpine po sa Biluna or yung mga nagre-rehab na sila or nasa convalescence ward na kung saan naghihintay na po sila kung sila po ay masi-CDD na, yung complete disability discharge, mase-separate from the service. Sila po ay nakakumpine sa convalescence ward. Iyan po naman napapayagan na kung may aayusin po habang naghihintay po sila doon yung kanilang separation papers, yung disability discharge papers nila, ay mga nag-aayos na po yan, nagpapaalam, pumupunta po dito po sa Campo General Emilio Aguinaldo, no? Kung ano man po yung kailangan din ng lakarin. Yan po mga naka-wheelchair. Iba kasi po niya, mga players pa no? Players po yan ng basketball on wheels ng AFP Medical Center, ng AFP, na ang tagal din po naging kampiyon sa buong Asia, ano? At kinikilala sa Asia sa paglaro ng wheelchair basketball, no? Minsan po dapat yarian na mag-wheelchair na lang papunta po ng Campo General Emilio Aguinaldo. Siyempre, keep right sila, di ba? Sumusunod po dun na sa sidewalk sila dumadaan. Ginagamit po nila yung kasi wala naman pong wheelchair lane sa atin. So parang babaga yung sidewalk, yung lane ng sidewalk ay yung mga
parang ginagamit na wheelchair lane na rin dito sa atin. Doon po sila dumadaan. Alam niyo na ang system, no? From Biluna, AFP Medical Center, okay po yung biyahe, no? Eto ngayon, hanggang Cubao, okay ang biyahe. Pagdating po dito sa may lagpas nila ng Santolan, Atuason, Pituason, dyan sa Cubao, no? EDSA na po sila eh. Before nila marating po yung in between Pituason and Santolan Road, Santolan Avenue, yung Boni Serrano Avenue po, no? Na dating formerly Santolan. Umulan. Sumilong po sila sa shade, na unang-unang shade na kanilang dinatnan. Between po, sa gitna, no? Between Pituason and Boni Serrano Avenue. Sa pong waiting shade, no? Tuwan-tuwa sila. Sa kwento na po sa akin, pasok. Nakapasok. May wheelchair ramp. Okay po. Kwentuhan habang hinihintay na tumila ang ulan. Tumila po ang ulan. No? Bababa na sila. Papunta na po doon sa direksyon tinutungo nila. Papunta na po sa mga Boni Serrano Avenue. Papuntang Campo General Emilio Aguinaldo. Ano po? Aba, hindi po sila makababa. Bakit po? Imagine niyo po, ang niligyan lang po ng wheelchair ramp yung entrance ng waiting shade. Yung pinakadulo, wala po. Kaya, ang gagawin po na naka-wheelchair, sundalo man siya, civilian siya na wheelchair user, babalik siya doon sa pinagsimulan niya. Yun sa pinakadaan, papasok doon sa waiting shade. Ayan po. Pagbalik nila, nakababa, nakalabas, okay naman po eh. Ang problema, dahil nakaharang po yung waiting shade na medyo mahaba-haba, bababa po sila sa main road, EDSA. Yung area po na yun, rat-ratan po doon, ang tutulin po ng sasakyan doon kasi wala nga po doong yung bus stop sapagkat wala po doong loading and unloading. No po? Ayun. Di ba? Nakaka-nervyos. Siyempre, kung nasa sidewalk ka medyo pag may walwal na mga drivers di ba? Tayo ay nadidisgrasya pa. Kaya yun po yun, nakarating sa inyong lingkod, tayo po noon doon ay nasa isang malaking himpilan pa. Pinanawagan po natin talagang. Yung araw din pong yun, pagbalik po ng mga sundalo from doon sa ginawa nilang mga pagpa-follow up sa kanilang mga papers sa Campo General Emilio Aguinaldo, doon uli ang daan Mas gusto po nila doon kasi dire-diretso nga po sapagkat merong yung lane ng sidewalk. Yung sidewalk mismo na mas magandang daanan kasi po hindi katulad ng ibang sidewalks na may mga vendors, no? Ito, dire-diretso lang. So, doon po sila uli dumaan. Pero sa kabilang side na, pauwi na po kasi. So, yon. Nakita nila, meron na pong gumagawa. Nilagyan na po ng rampa yung pinakadulo. Pag galing ka ng Pituason at pumasok ka doon sa waiting shade na yun, pwede kang bumaba sa dulo nun. Unlike nung una, akyat sila dito dun sa approach coming from Pituason, wala po palang rampa yung kabila. Yung exit, papuntang Santolan Road. Naku po, di ba? Di ba? Papaak-ak-ak talaga yung mga kasama natin kung sakaling sila madisgrasya, di ba? Yun po yung sinasabi natin na for compliance. Kaya po ang mahalaga nito, wala po tayong masamang tinapay. Kaya handyan po yung Metro Manila Accessibility Task Force. Na kung saan, unang-unang ginawa, tayo po ay kabahagi niyan. Kami po ay nag-audit ng isang terminal, bus terminal, dito po sa may parting Cubao. Okay naman po.
sapagkat yung napansin namin na hindi nila pagtalima dun sa BP 344, napansin po yung specification katulad po dapat yung pinakapinto po ng restroom, yung taas po nung halimbawa yung rampa, dapat kasya po yung tinesting nga po no, ni ni Sir Paulino. Ayan, yung taga Bulacan nating membro ng MMA Metro Manila Accessibility Task Force. Siya pinakamalaki, yung wheelchair niya. Siyang ginamit. Hindi po makapasok. Kaya meron po yang specification. Ano po dapat yung lapad niya, yung taas yung lapad niya at saka yung yung elevation niya. Kung hindi masyadong matarik, no? Dapat ganun, tapos kasi yung sa pinto mangyayari, may nakita po pa kami diyan yung wheelchair kasya po doon sa rampa. Pero pagdating po doon sa pinto, hindi makapasok. Ano yan? Naman, di po ba? Kaya, yun po yung mga sinasabi natin po na, halimbawa po, i-implement lalo po sa mga local governments. Kasi po, yung mga dating buildings, kung ano man yung kalsada no, na ginawa noon, ay pwedeng ngayon po ay maging accessible yan. Siguro po ay magkaroon ng ugnayan yung mga gagamit, no? Yung mga grupo ng mga gagamit. Ano man pong proyekto ng gobyerno, dapat nakukonsulta yung pong sektor. Tulad po, siyempre, isa pa, meron po akong natatandaan, Parting Rizal, harap mismo ng munisipyo, meron po dong wheelchair signages, no? May sign ng wheelchair, ng disability, sign po, ano? Yung wheelchair siya, di ba? Kita nyo naman yun. Alam nyo saan nakaligay? May rampa po. Doon sa gitna ng rampa. Pag galing ka na kalsada, gagamit ka ng rampa, i-wheel mo yung wheelchair mo doon papunta ka doon sa sidewalk. Nakaharang po doon. Alam niyo po nakaharang. Yung sign ng accessibility. Ano yun? Di ba? Kaya po, yan po yung sinasabing for compliance. Sayang po yung pira. Sayang yung pera. Di ba? For compliance. Meron po naman din. Dito sa sabihin na natin noon, ewan ko, binuksan na yan. Siyudad ng Marikina, merong rampa, may access. Sarado naman po. Aba, tinatanong, yun pala, binubuksan pag may dadating. Panahon po yan, noon pa. Hindi naman po panahon ng mayor ngayon. Yung mayor ngayon ay medyo, sabihin natin ano naman yan, PWD friendly. No? Sapagkat isa yan po sa unang nagkaroon ng Persons with Disability Affairs Office, no? Diyan sa siyudad ng Marikina. Kaya yan po bibigyan natin ito. Hindi ba? Hindi ba? Yan po yun. Kaya nga po, napakarami pong talakayin. Baka maski po hanggang Disyembre ako talakay rito tungkol sa accessibility. Hindi po tayo mauupo. Saan? Kasi po, matagal na rin tayo sa sektor. Simula po nung ako'y mabulag at ma-separate sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines, yan na po yung naging parang panibago nating advokasya, public service. Siyempre po bilang isang militar, hindi po mawawala sa atin yung paglilingkod. So talagang lalo na po nung mapunta ako sa broadcast, yan po ang lagi kong sinasabi pag meron po kaming pagpupulong, pag-uusap ng sektor, sabi ko sa kanila, bukas ang ating himpilan, no? Ang ating programa para doon sa mga panawagan natin, pagpuna na dapat lang hindi tayo pumupuna para manira. Pumupuna po tayo para maituwid natin. Bahala na kayo. Kung yung pagpuna natin, isasama ng loob nyo, o kaya may mangingiwi dyan, bahala na kayong umuwi, no? Sapagkat ang sa atin, bilang isang mamamahayag, tayo po parehas, no?
yung tinatawag na ah, media. Parehas tayo. Wala po tayong pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay yung kapakanan ng marami. Ano po? Kaya lalong-lalo po dito, hindi natin po gagamitin ang himpilang ito para sa pansarili. Ito po lalong-lalo ang programang Kasama Ka Kaibigan, di ba? Sa titulo pa lang po, Kasama Ka Kaibigan. Sabihin po, walang maiiwan. Wala po akong kaaway. Kayo po. Kayo po yung gagawa nun. Gusto niyo akong awayan. Pero wala po akong inaaway. Ang sa akin lang po ay maituwid. Sabi ko nga po, no? Dapat po merong pag-uusap. Dapat po kumbaga magsalubong yung batas, yung gagawa ng batas at yung mga bibigyan ng benepisyo ng batas at yung magko-comply sa batas. Katulad po, modern transport, accessible transportation, no? O sino ba ang dapat diyan? Department of Transportation. Ayan, no? Ang Department of Transportation, siyempre, no po, lalong-lalo na, dapat may pag-uugnayan sa Department of Public Works and Highways, no? At siguro noon merong interagency task force, no, na tinatawag para sa transportasyon. Ewan natin kung ito pa active pa o may nagawa ito. Sabi nga ng ilang nakakausap natin, yun daw pong BP 344, ano po? 30 dekada na yan pinag-uusapan. Merong interagency task force, merong special task force, merong task. Hanggang bandang uli, puro task na lang. No? Ay, force pala, walang task. O walang pagsunod, walang pagtalima. Ano ba yan, di ba? Kaya nga po, sa panahon ngayon, nakikita natin po ang pag-engage ng ating sektor sa mga responsableng mga ating department, no, ng gobyerno, opisina ng gobyerno. Nakikita naman po natin na sila po ay gustong ika nga ay makapag-ugnayan para tumalima po doon sa itinatadhana ng batas. Kaya nga po, ang MMDA, ano po, ay nag-create mismo ng isang focal office para po sa persons with disability at alam ko ito po ay kumbaga inaayos pa ng maayos, no? Kaya parang hindi naman po temporary ito. Yan ay magiging permanente dyan sa MMDA. But yung lang pong kumbaga level, palagi pinag-uusapan at yung talagang mandato nito at yung bubuo kung ito ay halimbawa office or a secretariat or a coordinating body, ano po yung yan na lang po ang pinag-uusapan diyan. Pero nakakasiguro ang ating sektor na meron pong ano tawag doon, meron pong bahagi, ano, meron pong puwang ang ating sektor sa Metro Manila Development Authority, lalo na po sa puso ni Chairman Chairman Danilo Lim ng MMD. At lahat po, karamihan dyan, no? Lalong-lalo na po yung mga USEC, ASEC, ano? Ano sila talagang solve po sila doon sa unang-una na isinulong namin sa kasama po lahat yan, si Sir Errol Barba, yung ating chairman, Don Padejas, sila Cristel, Rica Delgado, sila Architect Rizal Morales. Nakita po natin yung talagang bukas na bukas po ang kalooban na magkaroon po ng opisina ang persons with disability sa MMDA. Kaya sana po lahat ng opisina
na yun naman po ang inaasahan lalo ng ating Pangulo, no? Talagang hindi lang po sektor na may kapansanan ang talagang importante sa kanya. Lahat po ng ating mamamayan na bumubuo po ng lipunang Pilipino. Kaya nga po, ang bahagi naman natin dyan, tulad sa atin, sa sektor na may kapansanan, tayo po ay magtulong-tulong. Lalo, mas maganda, magkaisa. Ha? Marami nagsasabi dyan. Wala, bakit daw walang party list ang representative, ang may kapansanan? Tanungin niyo sarili niyo, ano po, bakit? Bakit wala? Hindi ba, ayaw ba ng gobyerno na magkaroon tayo? Hindi po. Binigyan nga po ng batas, binigyan ng pagkakataon ang mga sektor na magkaroon ng kanyang representante sa mababang kapulungan sa pamamagitan po ng party list election. Yan, access din po yan, di ba? Kung isipin natin, kasama po yan sa access. Di ba? Binigyan po tayo ng access, no? Para magkaroon po ng representative on persons with disability. Pero simula po na mag-party list, tayo po ay kahit pa paano nakasama doon sa kinonsulta dyan, lalo na po yung unang-unang National Sectoral Assembly na ginawa dyan sa Baguio City noon, panahon po ni FBR. No? Yan po ay nagkaroon, baga yung konsultasyon, yung mga lahat ng sektor para dito po sa party list system na to. Na napakaganda po noon, napakaganda yung unang-una. Ngayon po yata may mga amendments na, may mga revision na pumabor lang sa ilan. Hindi po dapat. Noon, ang gusto namin, yung amendments, talagang maging magaan para sa sektor. Anumang sektor yan, na makapasok po, lalo na sa larangan ng eleksyon. Ano po? Sapagkat, pag sinabing election, may gastos yan. Sabi ko nga po, sa ating sektor na may kapansanan, wala na nga po tayong panggastos, hindi pa po tayo nagkakaisa, saan tayo pupulutin? Lagi. Di sa kangkungan, di ba? Yung sinasabi ng mga leaders, no? Lahat kayo, nananawagan ako, no? Kasi bahagi po ito ng accessibility, di ba? May access tayo, binigyan tayo ng pagkakataon, access yan di ba? Access sa mainstream politics, no? Di ba? Ano matatawag natin dyan? Kaya yun po, syempre hindi natin din maiwawala yan na talakayan dahil doon sa mga ito yung mahalaga nating mga dapat na talagang kumbaga maging kung ito ay para sa atin maging ma-enjoy ng buong sektor. At syempre, pag enjoy ang buong sektor, enjoy yung buong bansa dahil gagaan po, no? Lalo yung mga pamilya na may kaanak na may kapansanan, magiging magaan po sa kanila. Bakit po? Siguro nagtatanong kayo sa isip nyo, bakit? Paano gagaan kung halimbawa di ba, may wheelchair ramp dyan? Meron, paano? Pag meron po ramp pa dyan, hindi lang po sa transportasyon ng, kumbaga hindi lang po yan sa accessibility ng access niya sa kung saan man pupunta. Ang may kapansanan. Pati po yung senior citizens, mga pregnant women, no? Di ba? Bata. Yeah. Kaya nga po sa pagtalakay natin kung saan nagiging, sa dami ng mga concern, nagiging parang chopstick itong programa natin. Pero okay lang po yan kasi hindi naman tayo masyadong malayo. Hindi naman masyadong malayo po yung likwad ng ating pinag-uusapan. Doon pa rin nakatutok sa accessibility. Yung pong maalwan na magiging buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Balikan natin, bakit magiging maalwan ang bawat isa? Hindi pa halimbawa, meron kayo may kapamilya kayong may kapansanan, no? Katulad po ng mga nagdaang panahon, talagang pag nakarating ka, nakapag-aral ka at nakatapos ka, talagang sasaluduhan natin katulad ng ganito ang mga magulang na may kapansanan. Bakit po? Abay, wala pong noon, yung accessibility noon, medyo talagang lalo sa baryo, rough road ang karsada, walang rampa,
ang wheelchair hindi available. Ano ginagawa po ng mga magulang? Yan, merong mga leaders po na talagang naikukwento nila. Galing po sa kanilang bahay papuntang eskwelahan, kalong po sila ng kanilang ama o ng kanilang ina pagbata-bata pa. Pag medyo high school na, no? Tatay po yung bumubuhat o gumagawa po sila ng mga makeshift po na mga yung kumbaga saka, yung pwede silang nilang sakyan pero walang gulong, katulad parang yung mga duyan, ganyan. Ano? Nagtutulong yung magkapatid na kaya na, no? O yung mag-ama, bubuhatin yung kanilang yung kapatid niya at yung anak, di ba? Yan po yun nakita natin na talagang ngayon po, kung yung implementasyon ng Batas Pambansa 344 ay talagang mapupuli implement at hindi po for compliance. Lahat po tayo makikinabang, no? Diba, ikaw, tama, lagi ko nababanggit. Ha? Ang yaman mo, nagtayo ka ng ospital, nagtayo ka ng restaurant. Ha? Siyempre, minenos mo yung gastos. Hindi ka sumunod dun sa BP 344 na lagyan mo ng access yung restaurant, yung building. Ano nangyari? Ang sarap ng pagkain. Ha? Nag-birthday tatay mo, sarili mo yung restaurant, inaya mo yung tatay mo. Naka-wheelchair na yung tatay mo, may edad na. Hindi nakapasok. Sino may konsensya nun? Ikaw, di ba? Kaya yan po, huwag natin isipin palaging lalamang, magsasarili, huwag po ganun. Eto. And with that po, ay siyempre, talagang ang oras ay napaka-dali po na lumikwad. Sabi nga po, lumipas. Pero hindi po nauubusan ng oras. At hindi po naawala ang oras. Yan po yung kasabihan or salita na sabi sa akin ni Kuya Atong, huwag mong gagamitin na naubusan na tayo ng oras. Ang oras hindi nauubos. Sabi niya gano'n, lumilipas. Nawala na tayo ng oras. Hindi po nawawala ang oras. Andyan yan, 24 oras. Di po nga. Tapa. Ang Kuya Atong Balatong. Di ba? Ayun. Diba, sabi ko nga po sa inyo, kahit po hanggang Disyembre, pagkatungkol po sa accessibility, no, yung mga problema ng ating mga may kapansanan tungkol sa access ay talagang hindi po tayo magsasawa. With that, uli, pansamantala tayo magpapaalam. Salamat po sa ating nakaagapay, sa ating technical side, ang ating technical assistant, Abby Garcia San Pascual, technical advisor, Adrian De Los Reyes, Sir Elmer Francisco, ang ating Purman Chief ng EFI, at sa lahat-lahat po ng mga may kapansanan sa buong Pilipinas. Ito po ang inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. I love you. May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga, may pag